Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Napapansin nyo ba mga kaplastic na kapag kayo ay nagbabayad ng bills ng kuryente ay parang hindi na po bumababa, hindi na po nagbabago o ni katiting man lang na presyo na bumaba man lang. Sa pagkakala natin na parang nakakatulong po yung mga power saving o kaya tulad ng mga pagtitipid natin, instead na gumamit tayo ng mga appliances ay gumagamit na lang tayo ng alternatibong paraan para mapatipid natin ang ating konsumo sa kuryente. Pero never pa rin nagbabago ang lahat ng mga ito, mga kaplastik. So may papanood tayong video na tungkol dito sa nangyayaring revelasyon against sa Meralco na parang napapansin natin na may korupsyon din pala na nangyayari sa Meralco. So panoorin natin yung isang video clip mula sa Pinoy Secret Files. So i-play na natin yung video, mga kaplastik. Revelasyon laban sa Meralco. Viral ngayon. Kung merong mga diskaya pagdating sa flood control, may mga diskaya rin naman pagdating sa kuryente. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang revelasyon ni Attorney Luke Espiritu laban sa mas matinding pagnanakaw ng Meralco. Hindi pa man tayo tapos sa issue ng korupsyon sa flood control pero mas upusok ang ilong ng madla dahil sa revelasyong ito. Totoo nga bang mas grabe pa at mas nakakahinayang kumpara sa flood control issues? Diba? Marami na pong nakakapansin kasi na ang Meralco ngayon ay lalong tumataas ang bills kada taon. Kada buwan nga ay mga kaplastik eh. Madalas nangyayari po yan. At napapansin ko rin na ganun din yung nangyayari sa bill namin. Simula nung pinalitan na nila yung pinalitan ng Meralco ang mga metro namin. Doon na nag-start na parang tumataas ng paunti-unti ang mga bills namin. Instead na nagre-range lang po kami ng mga 200 to 300 po na binabayaran namin sa Meralco, ay parang umaakyat na po siya ng doble, which is 600 pataas. So nakakapagduda. At ang masakit pa dito mga kaplastik, ni isa sa isang buwan ay wala po akong napapansin na may nagre-read na taga Meralco ng aming metro. So nakakagilalas nga naman yun. So paano nangyari yun mga kaplastik? Na parang hindi naman sila no-show. Wala man lang ako nakikitang nagre-read yung mga taga Meralco. Pero naalalaman nila kung magkano yung babayaran natin for this month. Even sa mga Manila Water, yung mga nagre-read ng mga metro ng kontador ng tubig, ay hindi rin ako nakakapansin na mayroong pumupunta dun sa bahay namin o sa mga iba't ibang lugar. Hindi nyo ba napapansin yun mga kaplastik? Diba? Tapos magugulat ka na lang na parang ganun pa rin yung presyo ng iyong bill ng kuryente at tubig, even na hindi ka naman masyadong gumagamit. Diba nakakapagtaka yun mga kaplastik? So ituloy natin yung video na ito bago tayo magpaliwanag sa mga ganun bagay. Bilyon-bilyon kada taon ang budget para sa flood control. Ngayong 2025, higit 248 billion ang nakuhang budget ng DPWH para sa flood control. Mula 2023 to 2025 sa ilalim ni President Ferdinand Marcos Jr., 675 billion na ang total. Kaya naman buong bayan ang nakatutok at nagbabantay sa pinakamainit na issue ng ating bansa ngayon, ang korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Kung pagsasama-samahin nga ay bilyon-bilyon din ang nakuhang kickback ng mga kontratista sa flood control project na ito. 15 nga ang inilabas ng pamahalaan ng mga contractor company na pinakamalaki ang nakuhang mga projects. Diba? Samantala magpahanggang ngayon, hindi pa rin sila nakukulong, no? Yan talaga ang realidad ng buhay mga kaplastik. So nakakalungkot.
na almost a trillion pesos ang nananakaw kada project. Imagine mo, saan napupunta yun? Mas makikita mo, mga kaanak nila o mga kamag-anak nila, may binablog sila kung gaano kalabish o gaano karangya ang buhay nila. Diba? At pinagmamalaki nila kung paano sila mag-order ng mamahaling pagkain, kung saan sila sumasakay, kung ano itsura ng mga magagarbong bahay nila. Diba? Na-attempt nila na i-post pa nila sa social media yung mga bagay na ari-arian na galing sa nakaw. Diba? Habang nakikita nila taon-taon. Siguro hindi naman nila napapansin kasi wala naman silang mga puso, mga walang konsensya. Nakakatulog sila na maimbing kasi wala naman sa kanila yung makita kanilang nagkakandamatay-matay na dyan sa kalsada dahil sa trahedya na nangyayari taon-taon. Diba? Yun ang gusto nila. Maging ang mga Meralco, mga taga Meralco, na hindi nila naiisip tayo nagbabayad tas ganun pa rin yung sistema. Hindi bumababa yung presyo ng yung bill ng kuryente at tubig. So tuloy natin to. Sa Bulacan pa lamang nga nahawak ni Representative Zaldico, 35 billion na ang sinasabing kickback ni Torito mula 2022 hanggang 2025. Hanggang ngayon nga ay tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng pamahalaan sa mga taong sangkot sa isyu na ito. Hindi pa nga natatapos ang issue tungkol sa flood control project, may isa na naman nga ngayong iniimbestigahan. Ano nga ba ang revelasyon naman ngayon laban sa Meralco? Kahit signal number 1 sa Metro Manila kahapon, nagkilos protesta ang mga grupong Power for People Coalition, Sanlakas, Freedom from Debt Coalition at iba sa harap ng tanggapan ng Meralco sa EDSA Kamuning. Tinira ng mga grupo ang mahal na singil sa kuryente at bilyong pisong kita ng Meralco. Ilang protesters humiga pa sa sidewalk bilang pagpapakita ng pag-angal sa mahal na singil sa kuryente. Ayon nga sa balita, Meralco na umano ang may pinakamataas na singil sa lahat ng electric utilities sa buwan ng July at August. Diba? Laging consistent kanilang mga singil at parang hindi bumababa yung mga singil natin. Singil ng Meralco sa atin. Parang hinuhulaan nga nila Parang bahala na kung ano na lang yung bill nila nung last month. Yun na lang singil natin for this month. Total, di naman nahalata ng mga consumer yun. At wala naman tayong pakialam, magtanga-tangan na lang tayo kapag may nagreklamo. Ang idadahilan na lang natin, kinulang tayo sa supply ng kuryente. And that's the reason why kung bakit ayaw nilang palawigin o buhayin yung nuclear power plant na itinayo ng Apola kay Marcos noong 1980s. Diba? Imagine mo kung gaano nakayaman natin kung nagkataon. Kung naituloy lang yung nuclear power plant. Siguro napakamura ng ating enerhiya kung mangyari man yun. Ang dinadahilan kasi ng mga tarantadong oligarch ay nakakasama daw sa kalusugan yung nuclear power plant dahil may radiation daw. Kung nakakasama man na ito, bakit yung Korea ay hindi tinatamaan ng radiation? Can you imagine? Lahat naman ng bagay, magagawa ng paraan. Almost the same naman sa mga electricity, tulad ng Meralco. Nakaka-harm din naman yan sa tao. Nga lang, siyempre, pag-usapang money, yun na yun. Kaya pinipigilan ng mga oligarch na negosyante dito sa Pilipinas ang palawigin ng nuclear power plant dahil mawawala ang Meralco. Sayang nga talaga tong si BBM, mga kaplastik, kung tinuloy lang niya yung nuclear power plant. 100%, baka hindi na tayo naghihirap, mga kaplastik. So tuloy natin yung video. Ayon nga sa convenor na si Jerry Arances, kapag mas malawak, mas malaki ang iyong consumers ay dapat mas mababa.
Pero sa halip nun, 6 na milyon ang electric consumers na konsumidor ng Meralco pero siya ang pinakamataas ngayon. Kaya naman hindi rin mapigilang ihalin tulad ang singil ng Meralco sa kontrobersyal na anomalya sa flood control project ng DPWH. Ayon pa nga sa ulat ay dahil sa taas ng singil nito ay ang mga consumers ang nakakawawa. Ayon nga kay Attorney Luke Espiritu, kung tayo ay galit sa mga magnanakaw sa flood control project, dapat mas lalo tayong magalit dito sa direktang pagnanakaw ng Meralco. Sa isang pahayag, iginiit ng Meralco ay hindi umano sila sumobra sa limit sa pagkuha ng supply sa mga kumpanyang part owners nila. Gayunpaman galit na galit pa rin nga ang ilang consumer ng Meralco sa nangyayaring ito. Anila, tama yan ang laki ng bill, kahit anong tipid parang hinuhulaan lang ng mga nagre-reading. Di ba? Totoo yun. Kasi nga wala nga pumupunta mga nagre-read. Pansinin mo, pagbasdan mo yung buong isang buwan ng October, kung may bumisitang mga nagre-read ng Meralco at saka Manila Water. Wala, di ba? No show. Pero alam nila kung magkano yung sisingil sa inyo. Di ba? Parang ibabase na lang nila sa database ng kanilang computer kung magkano yung binabayaran mo in the past 5 months. Ngayon, konting angat lang ng konti yung diferensya para hindi halata na nanguhula sila. Diba? Wala talaga nagre-read mga ka-plastic. Pagbasdan nyo sa buong buwan ng October kung mayroon mang magre-read sa inyo ng Metro at Contador. Kaya kahit anong tipid mo, huwag kang magtipid ka kung gusto mo, huwag kang magtiis ka sa sarili mo, maghirap ka. Pero ang totoo niyan, nakaprogram na po yung babayaran. Diba? So tuloy natin yung video. Sunod natin to, mga power corporation na mga ganid. Simpleng nakaw din tong Meralco, may additional singil yan tapos minsan parang hinuhulaan na lang nila yung bill mo next month. Sobra ng maningil ang Meralco, pataas ng pataas. Kaya nga kung ako sa inyo mga ka-plastic, maganda to, mag-aklas tayo. Hindi lang sa gobyerno, pati sa mga gahaman na negosyante. Mga ka-plastic. Hindi nyo napapansin na parang nagiging rental fee na lang ang ating binabayarang bill ng kuryente at tubig kada buwan. Na kung magkano yung rate mo nung nakaraang buwan ay sunod-sunod sa magkakasunod na buwan ay ganun pa rin yung babayaran ninyo. Na hindi man lang bumababa kahit sentimo. At tumataas pa lalo. Lalo na yan bare months mga ka-plastic. Idadahilan na naman nila bare months. Dahil marami daw ang consumer na gumagamit ng mga appliances dahil sa holiday season daw kuno. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman masyadong gumagamit ng appliances noong that time. Pero ganun pa rin yung presyo na binabayaran mo sa Meralco. Even sa computation ng kanilang resibo, parang hindi na makatotohanan mga ka-plastic. Kaya mapapansin ninyo, yung database nila, bumabase na lang sila kung magkano yung kaya mong bayaran o yung kaya pa ninyong babayaran. Diba? Kaya, huwag na kayong maniwala sa mga ganitong klaseng estilo ng mga magnanakaw na pasimple na mga negosyante na inuunti-unti kayo at inuubos yung pera ninyo without knowing na ginagawa nila ay pandaraya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel.
Maraming salamat po mga kaplastik.